Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading session. So, keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift ng energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay? So, let's see. We have here the broom, teddy bear, butterfly, open book, oh, candle. Okay. Still, open book. Maaaring nagkaroon na kayo ng ugnayan nitong taong to from the past. Maaaring nakilala mo na siya during childhood days. Ayan. And bottom card natin, camera. So, meron kayong picture together nito nung bata pa kayo. Maring hindi mo alam na may picture pala kayo together noong kayo ay bata pa, baby pa. Maaring same lang kayo ng hospital kung saan kayo pinanganak. Magkatabi pala kayo ng crib, 'di ba? So may picture kayo together pero hindi niyo lang to siguro alam or sobrang bata niyo pa noon, hindi niyo na matandaan na nagkaroon kayo ng picture together nito taong to. Maaaring sinadya, maaaring hindi, pwedeng naging parang may photo bomber lang, ganun. So, tingnan natin sa tarot cards natin. Okay. So, maring childhood sweethearts mo to or naging crush mo siya nung bata ka or naging crush ka niya noon nung mga bata pa kayo. So, tingnan natin ha sa tarot cards natin. Oops. So, this person is waiting for you. Hinihintay ka niya noon pa. Parang ang tagal na niyang hinihintay na bumalik ka or hinihintay mo siya na bumalik sa lugar nyo, ganun, para kasi may umalis, may lumipat ng ibang lugar, kaya kayo nawalan na ng communication, ng bigla na lang kayo hindi nag-usap kasi noon naman kasi hindi pa uso yung social media, 'di ba? So parang after noon na may lumipat ng bahay or ng lugar, ay nawalan na rin kayo ng communication. Maaari din na best friend mo siya noon nung bata kayo. And then parang may post siya sa social media na hinahanap ka niya, na gusto kanyang makita, na itong childhood friend niya gusto niya makita, parang ganon. And tingnan pa natin dito. For some of you, lagi siyang may mga ginagawang hindi maganda noon, parang lagi kanyang inaaway, ganon. And bottom card natin, Queen of Swords. So, marami kayong bagay na hindi pinagkakasundoan ng mga bata pa kayo. Pero lagi kanyang iniisip nitong taong ito, lagi kanyang inaalala kung kamusta ka. So, tingnan natin sa tarot messages. Kung ano na itsura mo ngayon na adults na kayo, parang ini-imagine niya. I'm willing to take the risk, letting you go and walking away. I love your humor, guarded and wounded. Money is important. So, maaaring for some of you, nag-migrate tong taong ito nung mga bata pa kayo sa ibang bansa or pinetition siya ng magulang, kaya kayo nagkahiwalay. Ayan, caught in the middle. And then, ang dami na rin naging karelasyon doon. Pero iniisip niya pa rin Iniisip niya pa rin kung kamusta ka na? Anong pinagkakabalahan mo na ngayon? Ano ka na ngayon? Anong narating mo? Yung mga ganung bagay. So, business is business. Parang may proposal pa siya sa'yo about business. Gusto niya kanya maging business partner, mga ganyan. You're so sweet and caring. Yung bottom card natin, being defensive. Tingnan natin. Sa messages muna tayo ng Archangels. Ay, nakita ko si Angel number 444. Maring soulmate, maring twin flame. Okay, we have here, career transition by Archangel Chamuel.
Your life purpose is triggering a blessed career change. So, maaaring may mga nag-change career or siya, maaaring napakalayo sa business nung kanyang trabaho or kurso sa college na ginagawa niya ngayon sa kanyang finances. Ayan. Pero kasi parang gusto niya mag-business dito. Kung nag-migrate man siya sa ibang bansa or tumira siya sa ibang bansa ng mahabang panahon, iba yung kurso niya na kinuha ng college kesa dito. Kasi parang hindi siya about sa business. Yung kurso niya, hindi siya about, kunyari, for example, business administration, hindi ganon. Or kung ano man related sa business na course. Malayo doon. Kumbaga parang yung iba is public servant, lawyer, ganyan. Ano pa bang ano dito? Mga signs natin. Ayun. Mga ano nga, about sa law, mga ano natin dito sa cards natin, sa law or public servant, mga ganun. Or pwede rin sa theater, mga uma-acting, actor, actresses, mga ganun. So, tingnan natin. Pero kasi gusto niya kasi mag-business. Gusto niya humingi ng tulong sa'yo or humingi ng payo sa'yo, lalo na kung ikaw ay in this field of the business area. So, parang gusto niyang humingi ng payo sa'yo, paano to, paano yan. And gusto niya kasi dito magtayo ng business sa lugar niyo, kung saan kayo nagkakilala ng mga bata kayo. So, tingnan natin sa The Hidden Truth Oracle Cards. So, gusto niya kasi na tulungan mo siya. Yun ang gusto niya mangyari dito. I hope that you can forgive me one day. So, ayun na nga, para kasi may nakikita ako dito na hindi magandang nangyari noon, na para kasing lagi kanyang inaasar, iniinis, para may sama ng loob ka sa kanya. Siguro nung umalis siya din, hindi na siya nagpaalam sa'yo noon. Hindi niya na nagawang magpaalam. Tapos, hinanap mo siya. E nung hinahanap mo siya, wala na pala siya, di ba? Kasi nga umalis na biglaan. Maaaring biglaan yung alis nila, kaya para nagalit ka sa kanya, sumama yung loob mo. And this person wants you to para to ask your forgiveness kasi hindi nga siya nakapagpaalam. Bigla na lang siyang umalis, nawala. Kasi parang biglaan yung alis nila. I hide behind material things. I regret lying to you. So, maaari sinabi niya na hindi naman sila magtatagal, babalik din siya agad. Parang may pangako pa siya sa'yo eh. Parang nangako pa siya noon, nung huli nag-usap kayo, nangako siya na babalik siya agad. Pero sa sobrang tagal, hindi na siya nakabalik. Ayun parang nangako siya na babalik kami agad. Saglit lang yun kasi uuwi din kami, pero hindi na siya nakauwi. Hindi na siya nakabalik. I remember every detail of that day. So, alam niyo pa rin, very fresh pa rin sa memories ninyo yung mga nangyari noon kahit sobrang tagal na. Sometimes I stay awake thinking about you. Ayun tingnan mo naman you and I were too young. Confirmation na nangyari ito noon, mga bata pa kayo, na maaaring umalis sila sa lugar niyo, lumipat na sila, kaya nawala na kayo ng communication. And then nangako siya sa'yo na babalik ako, saglit lang yun, babalik din kami, uuwi din kami agad dito, pero hindi na nangyari. Sobrang tagal, naging adult na kayo, hindi na siya nakauwi. Sabi niya, maglalaro pa tayo, ganyan, pupunta pa tayo sa ganyan, di ba? So, parang pinanghawakan mo yung pangako na yun, na babalik tong taong ito, your childhood friend, na ang tagal mong hinintay. Ayan. So, I bury myself in work to forget you. Pero, ayun, noong nito lang, nung matanda na adult na, ayan, may mga sarili ng buhay, nagtatrabaho na. So, parang gusto na lang niyang kalimutan lahat. Pero, syempre, hindi pa rin niya magawang kalimutan ka totally. You speak to me through music. So, siguro marami kayong music na pinagsamahan noon, or marami kayong mga kinakantang songs dati, not together, ayan, nag-jamming. So, tingnan natin sa initials. Letter T, Enye, letter E, D, U, V, A, K ang bottom card. Okay, so tingnan natin sa blue card.
Reminiscing. So, this person is missing you talaga. We have here balance and manifestation. Manifesting na magkita ulit kayo. Ayan. So, tingnan natin sa general signs and the messages natin. We have here very serious. Number 7, March and June has a dirty sense of humor. July and City. Shy at first, Aquarius and Chaser. Gorgeous, Scorpio, Smart, October, Pisces, Summer and September, January and Fantastic Friend nyo, your childhood friend, Divine Masculine number 2. And last card, Practical. Okay. So, yon ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.